Hi Capricorn, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Capricorn, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong June 8 to 14, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Capricorn, ito po ay general reading. Lumabas agad. Okay. Capricorn. May nakita kong young person dito na mhm, na very attentive, submissive, very masunurin. Like tinutulungan ka or matulungin. Pwedeng komento mo to, itong batang ito, believe ako, kasi matulungin, very obedient, like submissive talaga. Pero then, nag-uusap kayo na tungkol sa domestic matters. Yung person po, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Okay, Capricorn. Oh, okay. Baka isang tao lang to. Kasi may dito, too submissive nga, tinutulungan. Pwedeng ikaw to na matulungin, pwedeng siya na matulungin sa'yo. Kasi this is receiving help or offering help to others. Ooh, okay. Pwedeng babae to. May may chismis ka sa dito. Nagbabackstab sa'yo. Oo. Na maging maingat. Kasi kumbaga hindi maganda ang ugali. Hindi maganda yung mga ginagawa. Oo. Pwede din ito yung nanghiram sa'yo ng money. May nakita kasi ako nanghiram ng money. Pwede ikaw manghiram ka ng money. Oo, sa babaeng ito. Pero maging careful lang kasi may tao talaga ditong energy dito na like chinichismis nga. Like, etong taong ito may utang sa akin. May mga ganyan ako nakikita eh. So this is general reading ha. Oo. Kung wala man, mas mabuti. Oo. Um, may komento ka sa dito sa gasta ng gasta? Or naggasta, nagawa na? Nagawa na kasi to eh. Naggasta na ng malaking pera. So sa mga may balak dyan maggasta din, pag-isipan nyo na mabuti. Baga, control, monitor, and save. Kasi may warn ka sa dito tungkol sa money. Pwedeng nanghiram sa'yo, manghihiram sa'yo, or pwedeng kakasta ka. At the end of the day naman po, Capricorn, ikaw naman po yung masusunod. Kasi buhay nyo po yan, pera nyo po yan. Ayaw lang ng card po na magkaroon ka ng problema sa pera, like magkaroon ng disbalance. Ayaw po ng card. Kaya tinatap ka, Capricorn. Yan.
Napagod ang ilan sa inyo dito nang dahil sa maraming pending or maraming pending or may na late, parating late. May nakita kong ganyan. Burnout or sa mga nasaktan sa mga hindi totoo sa'yo, sa mga nasabi, sa chismis. Pero huwag kayong mag-alala kung sino man kung pwede man naman ikaw to or pwedeng siya. Kung sino man po ito na hindi magandang pakiramdam ng dahil sa mga nangyari, magkakaroon po ng recovery. Okay? So, claim niyo po itong recovery. Kung hindi man po ikaw to, then i-claim niyo po yung recovery na ito para sa kanya. Basta may recovery, claim po. Pero doon po, na-disappoint kayo sa pagbabago na hindi pabor sa'yo. Kaya ito na, nakikita ko naman dito na some of you, magpapahinga. Dahil nga sa mga nangyari. So sa mga na may issue sa ganyan, like na burnout, na may pending, napagod na, then magpahinga. Kailangan po advice ka sa dito magpahinga. Para maging productive ka sa susunod na araw. Okay, natawa ako sa sarili ko sa susunod na araw nga. So, pero kung tungkol to sa depression, kung ikaw man to, tulungan yung sarili mo ha. Tulungan mo yung sarili mo. At kung hindi man ikaw to, mas mabuti. Pero baka may taong malapit sa iyo dyan na na-depress. So, kailangan niya ng tulong. Bago lang ako nag-decide nito I think 2 weeks na. Tandaan nyo to ha, sinasabi ko na talaga pag may depression, sinasabi ko na dito, kasi kailangan ng tulong yan. Eh? So, may pakiramdam ka niyan na parang ang weird ng taong ito. Tawa, smile na smile, pero deep inside, may depression pala. So, kailangan mo siyang tulungan. Kung hindi, kumbaga, ano tawag nito? Kundi hindi maayos or hindi siya nagkaroon ng recovery, then seek professional help. Kailangan kasi ng tulong ito. Kung ikaw man to, tulungan mo yung sarili mo. Gawin mo yung mga bagay na mawala yung depression na yan. Make yourself busy. Gawa ka ng mga bagay na gusto mo. Or mag-journal ka. Or may kausap ka. Or seek professional help. May hotline. Research nyo lang yung may hotline. Kailangan kasi ng tulong yan. Kasi may nakita ko ditong nag-isolate, nga nagkaroon ng stagnation. Kasi nga, may mga nangyari nga na hindi pabor sa'yo. So, kailangan ng tamang pahinga nito. Okay. This is good. Very good to ha. Capricorn. Kasi tinutulungan mo yung sarili mo. Naghahanap ka nga dito ng paraan para ma-overcome mo to. May mga kausap ka. Actually, sinabi din na ng card mo dito, palakasin mo yung faith mo kay God. There's a power of prayer. Magsimba sa chapel, sa church, pwede din nagawa mo na to ha. Kasi action na kasi to may pag-uusap din tungkol sa church type building. So may justisya. May pag-uusap po Capricorn tungkol sa official matters, sa batas, legal matters nga, authority. Pwedeng kausap mo yung lawyer, attorney, judge, priest, medical specialist. May concern ka nga dito sa taong hindi nagbigay halaga. So at least, gumagawa ka ng action dito para ma-overcome nga. Tinutulungan mo yung sarili mo. Very good to. Kaysa, di ba, nagkaroon ng stagnation, hindi ka kumikilos. Pero at the end of the day, kumikilos ka na. Very good to. Okay.
May transformation ako nakikita dito. Dahil nagkaroon ng transformation kasi may nangyaring ending. Pwedeng end of contract, pwedeng tumiwalag, umiwas, separation, cool off, tumigil na, kung ano man po ito. Oo. Alam niyo naman, di ba? Ending to make new room for new beginning. Nakikita ko naman dito na in-embrace mo tong ending na ito. Like, okay, it's over, it's time to say goodbye, it's time to move on. May mga ganyan ako nakikita. May farewell, may finalization, yun nga, may ending din. So, sabi din ng card dito na forget the past and mag-focus ka sa new direction na parating or nasa horizon na. Okay? May kausap ka dito? Most likely, pwede din naman lalaki, pero most of you, kausap nyo matandang babae. Greater than 60 years old, babae po. Kasi gagawa ka ng wise decision na alam mo kung kausap mo siya, magbibigay ito ng wisdom message. Magbibigay ito ng natural conclusion. But yan naman talaga, tayo mga adult, hirap na hirap sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema, sa mga concern natin. Pero pagkausap natin sila, simple-simple lang. Relax lang sila, nagsabi sa'yo na ng natural conclusion. Kaya nga, most of adult, okay, na may gustong makausap yung mga elders natin. Even my mom na nagtataka din na like sa school, makakausap niya mga adults na kinakausap siya problema niya sa buhay. Nagtataka kahit hindi siya nagtatanong. Sabi ko, comfortable yan sila sa like you. Comfortable yan sila. It might be dati, very open sila sa parents nila, na kasing edad mo, na kapag may kausap na elders, they felt comfort. Ganyan naman talaga, di ba? Na gustong, kumbaga outlet, ginawa siyang outlet. Okay? So, yan. Kasi, elders, marami na mga, alam natin nakasink in na yan sa atin, naka-register na yan sa atin na marami na silang experience sa buhay na alam natin na makapagbigay yan ng advice sa atin. Okay? Kahit hindi man related sa kung ano man itong mga concern, magbibigay talaga yan ng natural conclusion. Okay? Even me, minsan lang ako mag-open up pero sinasabihan ako, taasan mo lang yung pasensya mo. Magiging kalma na ako basta pagkausap. Oo. Okay, so nag-open up ako kasi makakatulong din yan sa pag-express, di ba? So, may kausap na 60 years, more than 60, greater than 60 years old na isang babae kasi gagawa ng wise decision. Nag-uusap kayo tungkol sa old things, something you already know, something in decline, old fashion, nagbigay ito ng wisdom message, experiences, at yung natural conclusion. Para kang nagmamadali dito na you're running out of time, parang may fear of aging ka, kaya ka gagawa ng wise decision. May hinihintay ka, oh. I think lumabas to sa inyong monthly nyo. May hinihintay ka na parang naiinip ka dito na kailangan nabaan talagang pasensya. Pero you're hoping. You're hoping na sa hinihintay mo na darating na or ma-receive mo na or mangyayari na. Okay? Na kailangan kasi ng habaan ng pasensya nito. May fear of separation dito. Bakit naman? Ang ilan, okay. May fear of separation ako nakikita dito eh.
So, kuha tayo ng mensahe. Message for you, Capricorn. Ayun, June 8 to 14, 2026. Ay, wow. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. Ganda. Plain po. Kumbaga, nasa panig mo ang swerte. So, bagong buwan to ha, sa Sagittarius. May swerteng parating. Ito ay tanda ng nanaayon ang kapalaran sa iyo. Maganda ito. Maganda itong panahon na, what I meant is maganda itong chances na ito upang magsimula muli matapos ang mabigat na panahon. Bagong simula po to ha, fresh start po ito. So it's time to explore. Pag-unawa din to sa buhay. Pag-abot ng mga malalaking pangarap. So magkaroon ng positibong positibong pananaw. Okay? Kasi ang Sagittarius po ay isang fire signs na puno ng sigla. Okay? So in-encourage kayo ng message na ito na maging masayahin, magtiwala at huwag matakot sumubok ng bago. Mag-set kayo ng bagong layunin, sabi ng message na ito. Isulat ang iyong mga pangarap na may kinalaman sa paglalakbay, karagdagang kaalaman, or mga bagong karanasan. Tapos magtiwala din sa iyong sarili, huwag kang matakot gumawa ng leap of faith or hakbang na magpapalawak ng iyong buhay, pagpalawak ng iyong buhay. Siyempre, maging positibo po. Isa buhay ang optimismo. Okay? So, yan. Luck is on your side. Claim, 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 Capricorn. Energy para kay Capricorn. Ngayon, June 8 to 14, 2026. Maraming salamat Capricorn sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. May repeating message dito. Repeating number po. Angel number 99. So, kunin na natin, Capricorn. This is a powerful spiritual message about completion, transformation na naman, and divine purpose. Okay? So, sinabi din kanina na may ending with new beginning, na may transition na magaganap. Kailangan mo nang i-release itong mga hindi na kailangan, mga fear, grudges, kailangan magkaroon ng closure. Okay? Para makapag-focus na sa opportunities, fresh opportunities na parating sa'yo. Kasi nasa horizon na. At sa journey na ito, malalaman mo yung life purpose po. Okay?
Magkakaroon ng spiritual awakening. So, embrace personal growth. Magtiwala din sa inyong intuition. Okay. Kung sa love life kasi to, sa 99, angel number 99, kailangan na kasing mag-move on sa mga old habits sa nakaraan. Old habits sa nakaraan, pwede din unhealthy connection sa nakaraan. Na kailangan mag-commit ka sa mga pagbabago na mangyayari po. Di ba may transformation na magkaganap, so kailangan mo mag-commit, like i-embrace mo yung new beginning. So, kailangan mo nang i-let go mo na yung mga past baggages. Okay? Kung sa career and money to, so it encourage you, hinihikayat ka na mag-pursue ka sa mga bagay na magbigay sa'yo ng growth. Na mag-focus din. I think yung mga ginagawa mo ngayon, Capricorn, na naka-align to sa passion mo. Okay? So, yan. So, your energy, Capricorn. Oh, success din to. Enjoyment. A time of enjoyment and you're feeling safe. Lalo na sa pera, nagiging wiser ka sa pag-handle ng yung money. Hindi ka madamot. Masaya ka makatulong sa kapwa mo. This is, wow, ang ganda naman ito. Capricorn. Luck is on your side. Luck din to. Oo, this is your lucky week. Lahat ng tinanim mo nagbo-bloom, nag-harvest po kayo. Clarify, andito din po siya. Claim, claim, claim. And you've been doing a great job to love yourself. You love yourself more. Sa mga busy dito, treat mo din yung sarili mo. Sabi ng iyong card, deserve mo naman po ito. Kasi may harvest na, di ba? May success. May natapos ka na. Financial security is yours. So, kahit mag-relax ka, kahit magbakasyon ka, pagbalik mo, abundance pa rin yung naghihintay sa'yo. Some of you nag-decorate or nag-renovate ng bahay, nagbakasyon, nag-focus sa peace of mind. Paalala lang po kasi 'di ba may bakasyon, rest day. Paalala lang po ng iyong card dito na wag hayaan na magkaroon ng overthinking or overanalyzing. Kasi nakaka-drain niya ng energy. Wag mong gamitin yung bakasyon mo sa overthinking na ito, overanalyzing. Instead, make it balance. Hindi naman masama mag-isip, 'di ba? So make it balance. Kung paulit-ulit na ayun, overthinking na 'yan. Kailangan balansehan 'yan. Capricorn. Career and money ni Capricorn. Ang ganda naman. Generosity pa rin ang nakikita ko dito. You have abundant in life. Abundance pa rin yung sinasabi ng card dito. From here to here. Claim, claim, claim. You have abundant in life. Marami nag-support sa'yo. Okay, may advice ang card mo dito. Suporta sa iyong boss, mentor, or life coach. Makakatulong sila. It will help move your career forward. Nakikita ko talaga dito nakikinig ka sa iyong intuition. Gumagawa ka ng wise choices, which is sinabi din kanina, di ba? Na may kausap ka kasi gagawa ka ng wise decision. May grupo ng tao dito na very supportive sa iyo. Oh, naghihintay ang iba sa inyo ng feedback from your client, boss, or new employer, kung sino man po ito. Kasi may in-offer sa'yo, may in-offer sa'yo dati na alam mo makakatulong sa iyong buhay pinansyal. Very excited ka, naghihintay ka dito.
Which is lumabas din to kanina. Darating na po to. Darating. May mensahe na parating, oh. So, very excited ka, diba? So, sabi ng card, huwag magpadalos-dalos, huwag magmadali. Alamin mo muna at isipin ang susunod na hakbang na pagkilos. Capricorn, gusto nyo bang ma-prompt kayo or ma-notify kayo, like mapanood nyo po agad yung premiere ng video natin? I-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at anong tawag nito, Capricorn. May tatong video po tayo tungkol sa June 2026 nyo. Monthly, June 2026, first half June 1 to 15, 2026. 3 months from now, June, July, and August 2026. Sa mga nakalimutan, oo, or sa mga hindi napanood, andito lang po sa channel natin. Hanapin nyo po, scroll down nyo lang po. Nag-o-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay. Love life, self-love, partnership, and romance. Sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, blooming kayo. That has the potential to be stable. Sa mga single po, naging practical kayo sa buhay romansa, interesado lang kayo sa mga stable na trustworthy. Kumbaga, date to marry na kayo. Ayaw nyo magsayang ng oras. Okay, na generosity, 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 generosity. Di ba ang ganda? Claim niyo po. May natanggap kayo ng malaking blessings kaya naging generous kayo ngayon. Or pwede din ikaw yung nakatanggap ng regalo, tulong. Ang ilan sa inyo parang nag-aalangan na tanggapin tong tulong o regalo na ito. So, kung magiging komportable ka sa pagtanggap ng tulong na ito o regalo, mas maraming kasaganaan nang dadaloy sa iyong buhay. Kasi blessings yan eh. Ang universe kasi, ipapadaan to sa ibang tao para ibigay sa iyo yung blessings. So, yan yung usually sinasabi ko ng mga kakilala ko, lalo na sa pamilya ko, na hindi yan galing sa akin, galing yan kay God. Binigay yan sa iyo. Pinadaan niya sa akin para ibigay sa iyo. Yan. So yung mga nag-aalangan dyan na tanggapin yung mga kung yun ay comfortable ka, mas maraming, tanggapin niyo po, mas maraming kasaganaan ng dadaloy sa iyong buhay. Lumabas pa rin tong hinihintay nyo or nagbabalanse kayo kasi gagawa kayo ng desisyon. So sa mga single dito kasi syempre naging normal naman to na maging stricto ka na sa pagpili ng tao. You should take a chance on love kasi may fear ako nakikita dito na ayaw mong maloko ba or masaktan. You should take a chance on love. Deserve nyo din na mahalin, Capricorn. Tapos sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, mukhang may tampuhan ako nakikita dito. Ang advice ng card dito, leave the past behind. Yan din yung sabi kanina, 'di ba? Na it's time to let go na yung mga baggages kung ano man po iyan kasi hindi yan nakakatulong sa inyong growth. So it's never too late to begin again. Mag-usap po at magpatawad. Kasi kailangan ng freedom eh. Para kang nag-aalangan. O pwede din, nag-aalangan kang kausapin to. So mag-usap po. Communication is the key. Okay? So, pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Capricorn. See you tomorrow. Maraming salamat po.